Nag-anunsyo na muli ang palasyo ng mga miyembro ng mga gabinete na mananatili at tuluyang maliligwak. Ilan sa mga ligtas ang magkakapatid na Remulla, habang isa pa sa tinanggap ang courtesy resignation ay kay Solicitor General Menardo Guevara. Para pag-usapan pa yan, makakausap natin live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Pops J, nanunsyo nga ng palasyo ang iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na tinanggal sa pwesto. Kasabay pa rin yan ang pagpapasumite ng courtesy resignation ni PBBM. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagtatalaga kay University of the Philippines College of Law Dean Darlene Berberabe bilang bagong Solicitor General. Sa gitna ito ng gumugulong na balasahan sa gabinete ng Pangulo. Papalitan ni Berberabe si dating Soljan Menardo Guevara. Ipinagmalaki ni Bersamin ang academic at legal experience ni Berberabe. Hindi rin daw factor sa pagtanggap sa resignation ni Guevara ang recusal o pagtanggi nito na katawanin ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga petisyon laban sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkausap naman na daw sila noon ni Pangulong Marcos at naunawaan nito ang ethical reasons ni Guevara. Sabi ni Bersamin, panahon na rin daw na magpasok ng fresh blood sa OSG. Bukod dito, inanunsyo na rin ni Bersamin ang bagong napiling Philippine National Police Chief. Papalitan ni Police Major General Nicolas Torre III si PNP Chief Romel Francisco Marbil. Sa tanong kung bakit si Torre, hindi raw masasabi ni Bersamin ang dahilan. Discretion daw ni PBBM kung sino ang iuupo sa pwesto. Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay, you should respect that confidentiality, but it's the president's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the. But you cannot consider that commander-in-chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Hindi naman daw masasabi kung may kaugnayan ng pagtalaga kay Torre sa pagpapaaresto kay former President Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Torre kasi ang nanguna sa mga yan. Bukod dito, wala rin sinabing dahilan ng palasyo kung bakit tinanggap ang resignation ni CHED Chairperson Prospero de Vera. Papalitan naman siya ni Commissioner Shirley Agrupis. 2 terms na raw itong nakaupo at baka nais na lang ng Pangulo ng fresh start sa CHED. Bukod naman sa buong gabinete, kinumpirma rin ang pagpapasumite ng resignation sa lahat ng heads ng government-owned and controlled corporations. Pops J, kumpirmado naman na hindi tinanggap ang courtesy resignation ng magkapatid na Remulla, sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi rin tinanggap ang resignation ni DND Secretary Gibo Teodoro. Pops J? Julie, unahin natin si Soljan Guevara. Ang sabi ng palasyo, wala yang kinalaman sa naging recusal niya sa mga petisyon kaugnay sa pag-aresto kay FPRRD. Ano raw ang dahilan? Pops J, sabi nga ni S. Bersamin, hindi daw factor yan, yung naging recusal niya, no? Sa katunayan na meron nga daw clamor nung time na yon, March to nangyari, Pops J. At nagkausap daw sina PBBM at si former Soljan Guevara. Naunawaan naman daw ng Pangulo yung ethical reason na ibinigay sa kanya ni Guevara, kaya tumanggi siya, nakatawanin yung ilan sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang nasabi nga ni Bersamin, talagang kailangan na lang ng fresh blood. Si Guevara actually, Pops J, kanina nagsalita, siya yung unang nagkumpirma na papalitan nga siya ni Berberabe. Ang sabi niya, kinongratulate naman daw niya at yung academic record at yung expertise din ni Berberabe, naniniwala siyang magiging mabuti rin daw or maayos yung kanyang performance sa OSG. Babalik na rin daw siya sa kanyang pribado at tahimik na pamumuhay, Pops J. Nako, Julie, ito isa pang kontrobersyal ang pagkakapili kay Torre bilang bagong PNP chief. Anong sabi ng palasyo? Controversial nga, Pops J, no? Kasi una, marami nagsasabi siya yung first ever PNP chief na PNPA graduate kasi karaniwan PMA year yan, Pops J. Pangalawa, tinanong nga namin
may factor din ba yung pangunguna nga niya sa pagpapaaresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte at yung pagkakadakip ni Pastor Apollo Quiboloy? Ang sabi ng palasyo, hindi daw nila nakikita or hindi daw masasabing reward yan. Kaya Torre, no? Kasi ang Pangulo naman daw kapag ka nagbibigay ng task sa sino mang opisyal ng pamahalaan, talagang highest level of performance daw yung inaasahan o talagang inaasahang tutugon at magagawa nila yung kanilang tungkulin. So ang nakikita nila is buo or may tiwala ang Pangulo dito kay Torre. Julie, may mga na-retain, may binigay bang dahilan doon sa 3 ligtas sa balasahan? Kanina nga, Papsy, pahabol na lang namin na naitanong yan sa magkapatid na Remulla at saka kaya Secretary Teodoro. No? Kaya nasabi nga ni E.S. Bersamin na declined yung kanilang resignation letter. Wala namang naibigay na or hindi naman na na-expound ni E.S. Bersamin kung ano yung dahilan kung bakit ni-retain itong mga opisyal na to. Pero kanina naitanong din namin si National Security Advisor Eduardo Año. Ang sabi ng palasyo, medyo personal thing daw para sa Pangulo yung kaya Año since security nga siya at napakahalaga daw nun para sa Pangulo. Hindi rin daw na-course through kaya Bersamin yung letter or resignation letter ni Año. Okay, Julie, pati heads ng GOCC kasama na sa isa sa ilalim sa performance review. Magkakaroon daw ba ng policy shift? Yes, Paps, kasama na nga yung heads ng GOCC. So mas marami na yung dadaan ngayon sa assessment or performance review. Ano? Wala naman daw magiging policy shift kasi malinaw naman daw kung ano yung direktiba or polisiya ng mga GOCC. Nabigyan na rin daw ng direktiba yung mga ito sa pagsisimula pa lamang ng taon or ng termino Pops J. Ano? So wala namang aasahan. Julie, gaano pa ba karaming resignation letter ang pending sa lamesa ng Pangulo? Ako, Paps, medyo marami-rami pa. Ngayon niyang nadagdag itong sa GOCC heads na halos nakapagsumite na rin naman daw ng courtesy resignation lahat. Ano? Hindi pa nagbigay ng anumang detalye or exact date kung kailan matatapos, pero nauna na nga nasabi ng palasyo na malaliman yung gagawin nilang investigasyon. At sa nakikita natin ngayon, medyo parang per cluster, Paps, na inaayos yung kanilang courtesy resignation. Una, nalaman natin na yung economic team na hindi nga tinanggap yung kanilang resignation. Ngayon naman, nandito tayo sa security, DILG, nabanggit kanina yung sa NSA. And ang nasabi na rin nung nakaraan ng palasyo, uunahin din yung mga serbisyo sa publiko. So kung inaabangan natin kung sino ba yung susunod, of course, nandiyan yung DPWH, nandiyan yung DOH. So ito pa yung mga aantabayanan natin, Pops Shay, na maibigay kung ano yung resulta ng performance review sa mga pinuno ng mga ahensya na yan. Ayun, antabayanan natin yan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.